Yan, 'di ba? Sabi nga, sumisip-sip na daw. Ito rin po ang nababasa nating komento ng maraming netizens. Kitang-kita, obvious na obvious ang ginagawang pagsip-sip nga. Natang si Bato de la Rosa. No wonder. No wonder. Diyan kayo nabubuhay eh. Diyan umiikot ang mundo niyo eh. Kung kanino kayo dapat sumandal. Kung sa tingin niyo ay sino ang makakasalba sa inyo sa mga kinasadlakan niyo na pangyayari katulad nga ng ICC case at kung sino ang posible pang makatulong sa inyo para kayo'y manatili sa pwesto. Ganyan na ganyan po ang inyong laging tinitignan. Okay? Yan na lang po ang iniisip niyo. Ang ibig sabihin, wala talaga kayong intensyon for good or public service. Hindi talaga kayo matatawag ng public servant. Ginagawang niyong circus ang bawat sitwasyon. Pinaglololoko niyo ang mga kababayan natin. Pinaniniwala niyo na kayo ang totoong nagmamahal sa ating bansa at may malasakit sa mga kababayan natin. Napakalaking kung ano man. Diba? Nakakagigil din eh. Sumisip-sip kay Boy Ngiwi, baka sakaling hindi isali sa ICC. Ayan. Naniniwala ba tayo na posible nga na itong ginagawang pagsisip-sip ni Bato de la Rosa ay maging effective kay Marcos Jr.? Nako, ay yung promise niya na kung nga ay hindi na talaga papasok ang ICC dito for investigation. Promise ni Marcos Jr. kay Bato de la Rosa. Tingnan niyo naman ang nangyari. Pero kumakapit pa rin si Bato de la Rosa, it only means na wala na talaga siyang pwedeng takbuhan. Alam niya sa sarili niya, Digong is over. Digong is just like him, na litong-lito sa mga sa mundo at binabalik o bumabalik na sa kanila ang kanilang ginagawa o ginawang kabulastugan, kademonyohan sa ating mga kababayan. Alam yan, netong si de la Rosa, wala na siyang malapitan. Ang ibig sabihin, cornered ka na, Mr. Bato de la Rosa. Kaya gagawin ang lahat. Pwedeng isangla ang kaluluwa mo katulad ng ginawa mo dati anyway para makapwesto ka sa Senado. At marami pang ibang sitwasyon na posibleng or na sa tingin ko ay lalo kang magiging katawa-tawa at malaking kahihiyan hindi lang sa iyo kundi sa pamilya mo. Kaya yung mga supporters ng Mr. Bato de la Rosa, sa tingin ko, sila rin po ang kawawa. Sila rin po ay matatawag na biktima. Ay kung patuloy kayong magpapauto na ang isang Bato de la Rosa ay may pagmamahal sa ating bansa. Naku po, kawawa talaga kayo. Nakikita niyo naman kung ano ang intensyon. Kaya nga maraming mga netizens ang nagsasabi, una, paano nakapasa ito sa eskwelahan kung saan siya nagtapos? Dahil abay, madalas excuse na lang si de la Rosa ang kanyang pinanggalingan. Diba? Mali-mali minsan ang kanyang pahayag dahil siya ay isang Bisaya. No. Marami silang excuse eh. At saka yung tono ng pananalita ng isang Bato de la Rosa, talaga lang, senador ka? Talaga lang po. Yung mga actions nyo, senador kayo? Abi baka hindi. Huh? Katulad ni Nabongko ni Mr. Robin Padilla, oh my God. Yung mga promise nyo na kayo'y mag-aaral dyan sa Senado, mag-aaral ang paggawa ng batas, sige, siguro, tanggap na ng mga kababayan natin na bago man kayo magkaroon ng alam sa batas, ay nakapwesto na kayo. Kabaliktaran ang nangyari, syempre. Pero wala mang nangyayari. Papogi, oo. Patawa kayo sa Senado. Wala kayo sigurong batas na naipapasa na magiging kapaki-pakinabang para sa ating mga kababayan. Ang ibig sabihin, nasa pwesto kayo, but you are useless and nobody. Di ba?